Daluyan ng karunungan, Pandayan ng kahusayan. pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking aralin Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. sa wika at panitikan? Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, Aksyong Pilipino. Filipino. Isang masigla at puno ng pag-asang araw sa inyong lahat, mga mag-aral sa ikatlong baitang. Halina't makinig at matuto sa ating programang Radyo Eskwela. At makakasama niyo ako sa loob ng 30 minutong talakayan. Jocelyn Cuevas, ang inyong guro sa Radyo Eskwela Filipino. Ako'y nagagalak sapagkat kahit na anong pagsubok na dumarating sa ating buhay, nandito pa din tayo handang matuto para sa ating kinabukasan. Alam kong sabik na kayong simulan ng ating leksyon ngayon. Kung kayo'y sabik na sa bago nating aralin, sisimulan na natin. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko maging komportable kayo sa inyong kinalalagyan ngayon. Kung hindi, hanapin ang lugar kung saan nyo gusto. Maaari na ninyong kunin ang inyong mga gamit sa pagsulat at paggawa ng ating aralin sa oras na ito. Excited na ba kayo? Sige, tayo na at mag-aral. Makinig kayong mabuti sa mga panuto para mabilis nating matapos ang ating gawain. Ayan, alam kong sabik na kayong gamitin ang inyong mga bagong papel, lapis at kwaderno. At pati rin ako, excited na rin ako sa bago nating aralin sa araw na ito. Magandang araw muli sa inyo. Ako'y lubos na nasisiyang ipaalam na sa araling ito ay matutunan mong gamitin ang mga pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa tao, lugar at bagay sa iyong paligid. May mga gawain na nakahanda para sa inyo na kailangan natin na sagutan. Kaya ihanda natin ang ating gagamitin sa ating pag-aaral. Huhulaan niyo ang tinutukoy ng aking sasabihin. Handa na ba kayo? Okay, sige. Sisimulan na natin. Makinig kayo ng mabuti. Ito ay gamit sa paaralan. Dito ko nilalagay lahat ng gamit ko. Ano ito? Tama! Bag! Magaling! Pangalawa, ito ay ginagamit ko kapag nagpapagguhit ng aking guro. Ano ito? Tama! Lapis! Pangatlo, gamit ko din ito sa paaralan. Binabasa ko ito lagi. Ano ito? Tama! Libro! Wow! Ang gagaling nyo! Pang-apat ay ginagamit ko ito sa pagtulog. Malambot ito at nilalagay ko sa aking ulo. Ano ito? Tama! Malambot na unan. Panghuling bilang naman tayo. Ginagamit ko ito pagkatapos maligo para maayos ang aking buhok. Ano ito? Tama! Suklay! Ikaw din ba'y nagsusuklay pagkatapos mong maligo? Naku! Alam kong
Mukhang napakaayos ang iyong buhok ngayon. Ayan, diyan na nagtatapos ang ating maikling pagsusulit. Alam kong sabik na kayo para sa bago nating aralin sa araw na ito. Magbabalik tayo pagkalipas ng maikling paalala. Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ngayon ba ang kaarawan mo? Hindi. Hinuhugasan ko lamang ng mabuti ang aking kamay. Sabi ng DOH, 2 happy birthday songs daw upang makaiwas tayo sa COVID-19. Wow, ang galing naman. Simula ngayon, maghuhugas na ako ng kamay habang umaawit ng happy birthday. Ang inyong kalinisan at disiplina ang magliligtas sa inyo. Isang paalala mula sa DOH, DepEd at ng himpilang ito. Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Hello! Kumusta na kayo? Umpisahan na natin ang ating aralin. Magaling! Babasahin ko ang panuto, makinig kayong mabuti ha. Sumabay kayo sa akin. Isulat ang pangalan ng bawat larawan sa angkop na hanay. Ano daw ang isusulat nyo? Tama! Ang mga pangalan ng bawat larawan sa angkop na hanay. Ano ang unang hanay? Tama! Tao! Ano naman ang pangalawang hanay? Magaling! Bagay! Ano naman ang pangatlong hanay? Tama! Magaling! Hayop! At ano naman ang panglimang hanay? Tama! Pangyayari! Magagaling! Ngayon ay sasagutan na natin. Ano ang unang larawan? Ito ay gamit natin sa paaralan na binabasa natin. Tama! Aklat! Isulat niyo na, dali, kung saang hanay naangkop ang aklat. Ano naman ang pangalawang larawan? Masaya ito. Maraming bisita na dumadalo sa ating barangay kapag ginaganap ito. Ano ito? Tama! Nakuha mo! Araw ng barangay. Ngayon, isusulat mo kung saan hanay ang araw ng barangay. Ano naman ang pangatlong larawan? Ito ay pwede mong sakyan at inaalagaan mo ito. Mabilis itong tumakbo. Ano ito? Magaling! Kabayo! Ang pang-apat na larawan ay nakaka-relax. At masayang pasyalan ang mga magkakapamilya. Ang nakikita mo dito ay mga bulaklak at halaman na magaganda. Ano ito? Tama! Hardin! Isulat mo kung saan hanay ang hardin. At ano naman ang panglimang hanay? Ito ay isang mabait na bata. Nakapusod ang kanyang buhok at napakaganda ang kanyang damit. Sino ito? Tama! Bravo! Lita! Saang naangkop na hanay ang pangalan na Lita? Very good kayo. Nasagutan nyo. Ang huhusay ninyong sumagot. Alam kong ang gaganda ng mga sulat nyo. Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Naku, ang lakas na ng hangin. Paparating na ata talaga ang bagyo.
Mabuti na lang, nakita ko ang listahan ng mga dapat ihanda kanina sa Facebook ng DepEd. Ito ay ang tubig, pagkain, ID card, mahalagang dokumento, flashlight at baterya, posporo at lighter, first aid kit, kutsilyo, radyo, kumot, banig, lubid, gamit panligo, at ilang mga damit. Tawagin man kami para sa agarang paglikas, handang-handa kami. Maging handa sa anumang sakuna. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Edukasyon at ng himpilang ito. Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Dahil sa mabilis yung nasagutan ng subukin, bibigyan ko kayo ng maraming palakpak. Ayan! Ako'y natutuwa sa mabilis yung pagkatuto sa ating leksyon. Very good kayong lahat! Ang susunod nating aralin ay kailangan alerto at aktibo pa rin kayo sa pakikinig. Ang araling ito ay kung paano natin gamitin ang mga pangalan sa pagsasalaysay. Pero bago natin sagutan ito, gusto ko munang balikan natin ang iyong karanasan noong nasa ikalawang baitang ka. Para masagutan mo ang mga sumusunod na katanungan. Ang unang tanong, ano ang pangalan ng iyong paaralan? Ayan, isusulat mo ngayon sa patlang. Magaling! Pangalawang tanong, ano-ano ang kagamitan mo sa pag-aaral? Isulat mo na sa patlang dali. Very good! Pangatlong tanong ay, sino ang matalik mong kaibigan? Ang susunod na tanong ay, sino naman ang iyong guro noong nasa ikalawang baitang ka? Naku! Alam kong namimiss mo na rin ang iyong guro noong nasa ikalawang baitang ka. At alam kong mabait ang iyong guro. Tama ba ako? At ang huling tanong ay, saan ka bumibili ng pagkain tuwing recess? Isulat mo na dali sa padlang. Ayan! Nasagutan na natin ang ating pangalawang gawain. Wow! Alam kong ang gaganda ng sulat nyo. At alam kong gagandahan nyo pa ang mga sulat nyo sa susunod na gawain. Wow! Napakagaling ang iyong ginawa, mga anak. Pinabati ko kayo sa inyong mabilis na pagkatuto sa ating aralin. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng masigabong palakpak. Dadako naman tayo sa susunod natin na paksa. Ito ay ang dalawang uri ng pangalan. Pangalan na pantangi at pangalan na pambalana. Makinig kayong mabuti at ipapaliwanag ko ang pagkakaiba ng pangalan na pantangi at pangalan na pambalana. Ang pangalan na pantangi ay tumutukoy ito sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At lagi ninyong tandaan na ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malalaking letra. Iniulit ko, ang pangalang pantangi ay nagsisimula o nag-uumpisa sa malaking letra. Halimbawa, Jocelyn, Tumawini, Araw ng Barangay. Ayan, ang mga halimbawa
ng pangalang pantangi. Ang pangalang pambalana naman, ang tawag sa pangkalatang ngalan ng tao, bagay, pook at pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na letra. Halimbawa, guro, paaralan, lapis, aso, at iba pa. Yan ang mga halimbawa ng pangalan na pambalana. Lagi nyo lang tandaan na ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malaking letra. At ang pangalan na pambalana ay nag-uumpisa sa maliit na letra. Ayan! Alam kong hindi nyo ito makakalimutan. Wow na wow talaga kayo! Kung makinig na naman kayong mabuti sa babasahin ko na panuto. Handa na ba kayong makinig muli? Meron tayong dalawang gawain, ang gawain A at ang gawaing B. Sasagutan muna natin ang gawaing A. Sabay-sabay nating basahin ang panuto. Pagtambalin ang pangalang pambalana na nasa hanay A sa pangalang pantangi na nasa hanay B. Ayan, gawin na natin. Babasahin ko muna sa hanay A. Ina, kainan, sapatos, simbahan at probinsya. Sa hanay B naman, Dida Shoe, Jollibee, Aling Nena, Davao del Norte at San Pedro Cathedral. Ayan, sagutan niyo na. Ang mabilis na makasagot, bibigyan ko ng dagdag na puntos. Okay lang ba kayo? Una, ina. Gagawin yung pangalang pantangi ang salitang ina. Para hindi naman kayo mahirapan, bibigyan ko na lang kayo ng dalawang pagpipilian. O sige, mamili kayo dito sa dalawa. Aling Nena o Dida Shoe? Ano ang inyong sagot? Tama, Aling Nena. Nadako naman tayo sa pangalawa. Kainan. San Pedro Cathedral o Jollibee Carinderia? Ano ang tamang sagot? Tama, ang tamang sagot ay Jollibee Carinderia. Wow, galing. Pang-tatlo naman tayo. Sapatos, Dida Shoe o Davao del Norte? Ano ang iyong sagot? Tama! Dida Shoe! Pang-apat, simbahan, Davao del Norte o San Pedro Cathedral? Magaling! San Pedro Cathedral! Para sa panghuling, bilang naman tayo. Probinsya, Davao del Norte o San Pedro Cathedral? Ano ang inyong sagot? Tama! Davao del Norte! Wow! Nasagutan na ninyo agad! Alam kong tuwang-tuwa kayo at nag-enjoy sa pagsagot. Kumusta? Binabati kita sa mabilis mong pagsagot sa ating gawaing A. Ngayon naman, punta tayo sa gawaing B. Madali lamang ito. Alam kong kayang-kaya mo na sagutan ng mabilis. Babasahin ko ang panuto. Sundan niyo ako Iguhit ang bilog sa kahon kung ang pangalang tinutukoy ay pambalana. At bituin naman kung ito ay pantangi. Anong iguguhit kung ang pangalan ay pambalana? Tama! Bilog! Ano naman ang iguguhit kapag ang pangalan ay pantangi? Tama! Bituin! Ngayon ay sasagutan na natin. Ang unang pangalan ay bunso. Ano ang iguguhit mo sa pangalang bunso? Tama! Bilog!
Ano naman ang iguguhit mo sa pangalang Pilipinas? Tama, bituin. Dahil nag-uumpisa ito sa malaking letra. Sa pangalang naman ay paaralan. Ano naman ang iguguhit mo dito? Tama, bilog. Magagaling. Sa pang-apat na pangalan, Farmer's Market. Ano ang iguguhit mo dito? Tama, bituin. Ang panghuling pangalan ay Binibining Emily R. Santos. Ano ang iguguhit mo? Bilog o bituin? Tama, bituin kasi nagsisimula sa malaking letra. Magaling! Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Ako ay labis na natutuwa dahil mabilis kayong matuto sa ating paksa. Sumabay kayong basahin ang panuto Gamitin ang sumusunod na larawan upang makasulat ang isang pangungusap. Ano na ulit ang gagawin natin? Tama! Gagamitin natin ang mga larawan para makabuo tayo ng pangungusap. Ang unang larawan ay bola. Gagamitin nyo sa pangungusap ang bola. Ayan, alam kong napakabilis ninyong mag-isip. Ano naman ang susunod na larawan? Tama, lapis. Ang pangalang lapis naman ang gagamitin ninyo sa pangungusap. Naku, ang bilis-bilis niyong mag-isip at magsulat. Alam kong napakaganda ang inyong mga sulat. At ano naman ang susunod na larawan? Tama, hospital. Gamitin nyo sa pangungusap dali. Ayan, magagaling. Para sa ating karagdagang gawain, pumili kayo ng 5 pangalan mula sa ating nabanggit at gagamitin nyo ito sa pangungusap na magsasabi ng inyong sariling karanasan. Ilan daw ang pipiliin nyo? Tama, 5. Pwede kayong magpatulong sa inyong mga magulang o kaya ate at kuya. Dahil yan ay ang inyong takdang aralin. Ito ang pagpipilian nyo. Kuya, aklat, timbahan, nanay, palengke, araw ng barangay. Ayan, mamimili lamang kayo ng 5. Sasagutan natin bukas bago tayo dadako sa ating leksyon. Ako ay nagagalak sa inyong aktibo at alerto sa pakikinig sa araw na ito. Tayo na, tayo na, tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na, tayo na, tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Huwag mo nga akong maikiyakan dyan. Hindi ka artista para magdrama-drama ng ganyan. O ano naman ngayon kung binubuli ka sa school? Mahina ka kasi kaya ganyan. Yung mga pinsan mo ang tataas ng marka. Tapos ikaw ano? Pumasok ka na doon at mag-aral ka na. Ang napabayaan at napahabang bullying ay maaaring maging sanhi ng depresyon. Ang mga usaping ito ay hindi biro at hindi pawang kaartehan lamang. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Tayo na, tayo na, tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na, tayo na, tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Hanggang sa muli, tumutok lamang sa istasyong Radyo Eskwela. Ako ang iyong guro, Jocelyn Cuevas, nagsasabing kung may pagkakaisa, may pag-asa. Sa panahon ng pandemya,
Hanggang sa muli. Salamat! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela! Nay, paano ang pag-aaral ko ngayong may pandemic? Mahinto na po ba ako? Ayoko po, Nay. Huwag kang mag-alala, anak. Dahil gumagawa na ang DepEd ng paraan para matuloy ang pagbubukas ng klase. Blended learning ang kasagutan. Walang face-to-face, pero may mga modules, online learning at TV, radio, eskwela pa. Wow, ang galing! Gumaling sa aralin kahit di man tayo magkapiling. Tara na't matuto sa kabila ng pandemiko. Isang paalala mula sa DepEd at ng himpilang ito. Nay, paano po kaya ako makakapag-aral ngayong pasukan? Wala naman po tayong sapat na pera upang makabili ng makabagong teknolohiya tulad ng cellphone, internet at laptop. Anak, huwag kang mag-alala. Mayroon naman tayong radyo. Narinig ko kanina sa isang anunsyo na magagamit ang radyo sa inyong pag-aaral. Ito ay tinatawag na Radio-Based Instruction o RBI. RBI? Ano po yun, Inay? Ang RBI ay isang alternatibong pamamaraan na inilunsad ng DepEd upang maihatid ang mga kaalaman sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo. Paano po ito gamitin, Nay? Bubuksan mo lamang ang ating radyo at hanapin ang Radyo Eskwela. Ito ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Ang ganda naman yan, Nay! Excited na ako sa darating na pasukan! Isang impormasyon mula sa Kagawaran ng Edukasyon at ng himpilang ito.